Ngayon, dakuin natin si Inday Sara. Ano ba ang nasabi ni Inday Sara? Malungkot ba o ano? May sinasabi si BP Sara dito eh. Eto ho mga kababayan. Saglit lang ha. Saglit lang. Hindi ito yon. Saglit lang ha. May sinasabi si Inday Sara dito eh. Eto mga bossing. Si Inday Sara Duterte, tingin ko susunod yan, mga boss, no? Lokal man o international, susunod ho si BP Sara. Bakit to, mga kababayan? Kung matandaan nyo, meron din siyang iniiwasan na sagutin, yun po yung pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulo, pagbabanta sa buhay ng asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Di ba? Hindi ho pwedeng kaligtaan yun. Baka minsan kasi iniisip ng mga DDS, wala na yung ganito, ganyan. 'Di ba? Yung medyo yung dumalawang buwan lang mga bossing, yung pagitan bago yung aresto o bago yung patawag sa kanila, iniisip nila wala na yan. Ano kagaya ng ICC. Yan 10 years in the making. 'Di ba? Pero ngayon nangyari ang dapat mangyari. Na nakikita ko kay Inday Sara Duterte, actually pinapakasuhan siya ng NBI, mga kababayan, about nga doon sa pagbabanta sa ating Pangulo. Hindi ho dapat natin kalimutan yon, no? Ngayon, nagpahayag ang ating Vice Presidente. March 11, 2025. Yan. Ngayon mga kababayan, sabi, ngayong araw, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, no? Even a former president at that to foreign powers, mga bossing. Dati ho, kasapi tayo ng ICC, ng International Criminal Court, mga boss. At ang tumiwalag nga po dyan, si dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi siya yung iimbestigahan. Diba? Before mo naman, ako iimbestigahan nyo sige, titiwalag kami sa inyo. Hindi na kami sasama sa inyo. Hindi na kami sasali sa inyo. Siyempre, kaduda-duda din. Di ba? Mga kababayan. Para sa, yung pagtiwalag ho, hindi para sa sambayan ng Pilipino. Para sa kanyang sarili. Siya iniimbestigahan di titiwalag kami sa inyo. Ngayon, mga kababayan, bago pa man tumiwalag, may mga investigasyon na din silang nagawa doon, mga bossing, no? At yun ang nakikita ko, pasok pa din po tayo sa ICC noon. At yung pagtiwalag ho, mga kababayan, nakikita ko doon na siguro may kasunduan na hindi pwedeng tumiwalag ang isang bansa, lalo na kung yung taong yun yung iniimbestigahan natin. Simple lang ho, mga bossing, di ba? Parang ang isang suspect, hindi na ako magpapasakop sa PNP, Yan, Tapos hindi mo na ako pwedeng hulihin, PNP, i-declare ako na hindi mo ako sakop. Di ho ba? Kasi para sa pangsarili niyang kapakanan, hindi para sa mamamayang Pilipino. Dinideklara ko na wala na tayo sa ICC kasi ganito, ganyan, no? Ganito lang ang na bibigay niyan sa mamamayang Pilipino. Pero yung sa kanya kitang-kita na pangsarili yung dahilan kung bakit tumiwalag. Ayan po Inday Sara. This is a blatant affront to our sovereignty. Nagsasalita ngayon si BP Sara tungkol po sa soberanya ng Pilipinas. Ma'am, baka naman po pwedeng humingi na din kami ng baka po pwedeng humingi na din kami ng iyong komento. No? Para sa soberanya ng Pilipinas tungkol po doon sa West Philippine Sea, no? Kesa po ang naririnig namin sa inyo, yung kapag kayong medyo ipit na ipit kayo, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, patayin mo si Martin Romualdez. Di ba? Total naman, nababanggit nyo yung soberanya ng Pilipinas, yun po. Yung sa West Philippine Sea, baka pwede naman po kami makarinig na sa inyo. Kahit pa paano. Kung ano man lang yung nyo, yung komento ninyo. Hindi, tingin ko,
Eh, si Pulong, sasagot, hindi trabaho ng Vice Presidente. No, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Tuloy, this is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Oh, ha? Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights, no? Ano ba 'yon? Yung mga pagkain, yung mga kailangan niya. Nako nahihirapan ho kaming paniwalaan kasi kada po yung mga naaarestong mga dating pangulo. Ano no, biglang nagkaka-neck brace, biglang nagkukung ano-ano, mga kababayan. Mga DDS, so alam ko nanonood kayo diyan. Hay muna kayo, kaway muna kayo, no? Gayahin niyo ko, kalmado lang. Oh. 'Di ba? Gayahin niyo si Mark. Ano? Si Mark tahimik lang. Bumagsak na yung tulay. Bumagsak na yung tulay, naaresto na si dating Pangulong Duterte, si Mark tahimik lang. O, gayahin niyo si Mark. 'Di ba? Oh. hanggang ngayon tahimik pa din si Mark. Oh. Worst, former President Rodrigo Duterte is being denied his fundamental rights, no? O baka yung dahil to sa pizza ni Bongo na pinapapasok, hindi pinayagan, no? Since he was taken this morning, he has not been brought before any competent judicial authorities to assert his rights and to allow him to avail of relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to the Hague tonight. Yun na nga po ang mangyayari, mga kababayan. Papunta na nga ng Hague. Oh, this is not justice. Ay, hindi Nako, paumpisang hustisya po yan. Para dun po sa 30,000 na mga individual walang kinalaman sa droga. No? Sabi ni Ogie Amorado, Mark, martial law na po ba? Kasi Marcos na naman ang nakaupo. Kung tatanungin mo kami, baka masaktan ka doon sa sasabihin namin na gusto namin mag-martial law. Diba? Tanungin mo, yang nandiyan sa comment section, ayan, kanina 3,500 yan, ngayon 2,600. Tanungin mo yun nasa comment section. Sasabihin nila, mas gusto nila yung martial law para matigil na yung mga nanggugulo sa ating bansa. No? Kaya lang, wala namang martial law na dinedeklara ang Pangulo. This is not justice para kay Inday Sara Duterte. Pero po, para doon sa 30,000 na mga nangamatay ho, na walang kinalaman sa droga, yun hustisya po sa kanila yan. This is oppression and persecution. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. Inday Sara, hanggang ngayon wala pa din po kaming naririnig sa inyo patungkol do sa soberanya natin, no? Kapag ang West Philippine Sea ang pinag-uusapan, mga kababayan. Mga bossing, kung sakali ho nababalik, actually, pabor to sa inyo mga DDS. Kung sakali na tuluyan tayong babalik sa ICC, kung sakali, no? Kung sakali, na gumawa ng kalokohan ang presidente ngayon, pwede kayong manawagan sa ICC. Diba? Si Bongbong Marcos, ito, lumalabag na sa karapatang pantao. Si Bongbong Marcos ayaw nang bumaba sa posisyon. Diba? Pwede kayong tumawag sa ICC. Pabor siyan. Diba? At didinggin ng ICC ang panawagan ninyo. Kung totoo man. Diba? Pero believe din ako kay Inday Sara Duterte na may tapang siya na pag-usapan yung soberanya ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala pa din yung tungkol sa West Philippine Sea. Ano po? At sana, no, masagot ni Inday Sara Duterte yung tungkol din doon sa sa pagpapatawag sa kanya o yung investigasyon sa kanya o yung kino-question sa kanya, tinatanong sa kanya na
tawag dito, kay Pangulong Bongbong yung pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, pagpapatay kay Lisa Araneta Marcos, at pagpapatay kay Martin Romualdez. Ayun ho, di ba, mga kababayan?